Yan, para hindi tayo Hello po! Relive po tayo, relive. Ayan. Yan, mag-relive tayo kasi po, kanina po pala ay hindi tayo naririnig. Pero sana ngayon naririnig na tayo. Tingnan natin. Yan, tingnan natin kung naririnig na tayo. Yan, tingnan. Yun, may sound na ako. Praise the Lord! Halos naubos ko na po yung isang oras para mag-share ngayong sa atin pong daily devotion. Wala po palang sound ang inyong ate Mabs. And praise the Lord kasi may mga nagko-comment po pala, hindi natin nababasa kasi nasa kabilang account siya. Ayan, so hindi natin nakita yung message nila. Nagko-comment pala sila na wala po pala tayong sound. And God is really good. Ayan, so gusto lang ni Lord ulitin natin yung ating mensahe. Hindi po pwedeng matapos ang araw na to na hindi natin to lalagyan ng sound. Ulitin natin. It's all right. So, ang atin pong daily devotion talaga is every day. At ito po ay 6:30 a.m. talaga. Ayan, medyo late tayo ng isang oras dahil nga po sa wala pala tayong sound kanina. Salamat po sa mga nag-message. Though late ko nang nabasa, pero okay lang kasi naka-live po tayo ngayon sa God Loves You Movement Facebook page. Pero naka-cross post po kasi tayo dito sa ating pong personal account. Kaya naman nakikita nung iba dun sa personal account natin. And thank you po sa mga nakapanood kanina na nanghihinayang kasi wala nga daw pong sound. Ayan. So, hindi po hadlang para hindi ulitin ang mensahe ng Diyos ngayong araw na to kasi napakaganda po ng message ni Lord today. At sabi ko nga po, ang devotion natin is every day. Let's start the day right by praising and worshiping the Lord through His Word, diba? Kasi ito po yung pagkakataon natin para makapag-share tayo at makakuha ng magandang mensahe mula sa ating Panginoon para po magkaroon tayo ng kalakasan sa ating buong maghapon. Ayan, sabayan niyo po ako every morning. 6:30 po talaga tayo dapat. And since nagkaroon po ng audio problem or technical problem, tutuloy po natin. Relive po ito. Maraming salamat po sa nag-heart. And I hope na ayan, naririnig niyo na ako. Pero chinek ko na po, naririnig na. Salamat po sa sumilip kanina nanood na nanginayang dahil po tayo ay walang audio. Ayan. So, i-share lang po natin yung atin pong share ko na nga. Ayan. Share natin. Yan. So, hindi ako sure kung pumasok po dun sa isang page natin sa Ate Mabs TV. Kayo po ay nanonood dito sa God Loves You Movement. Bago po ako magsimulang muli dun sa ating devotion, invite ko lang po kayo this coming Saturday at 7 p.m. Meron po tayong GLYM Hour, A Message of Love. We have a special guest po, isang nanay na tulad din natin. Abangan po ninyo yan dahil maganda na naman pong kwentuhan ang magaganap para po makapag-uplift, maka-inspire ng mga kananayan ngayong darating Sabado po yan, GLYM Hour, A Message of Love. And ito pong ating devotion, daily devotion ay everyday na po talaga ito natin gagawin at 6:30 a.m. na late lang po tayo dahil nagkaroon ng technical problem. Alright, ayan. So, sinishare ko lang po yung atin pong kasi kanina po, sobrang na-overwhelm ako sa ganda ng message ng Lord. Tuloy-tuloy ako, hindi ko na na-share. Kaya hindi ko tuloy na-check kung meron akong sound or wala. Anyway, hindi maging hadlang para hindi pagpatuloy natin yung gawain natin ngayon. Yung pinapagawa ng Lord sa atin. Ang atin pong mensahe ngayong araw na ito ay kukunin po natin sa Psalms 34 verse 18. Sabi po dito, "The Lord is near to those who are discouraged. He saves those who have lost all hope." Manalangin po tayo. Panginoong Hesus, maraming salamat po
muli sa araw na ito na kami binigyan mo ng pagkakataon makapagbahagi ng iyong salita. Nawa o Diyos, samahan mo kami sa magiging devotion namin at nawa o Diyos, ikaw po ang manguna, ikaw po ang magbigay ng mensahe, ikaw ang makita, ikaw ang maitaas, ikaw ang maitanghal. Ikaw po, Panginoon, ang aming Diyos na buhay, dakila at makapangyarihan. I-override mo, Lord, kung ano man ang aking pinaghandaan. Ikaw po ang masunod, ang iyong kalooban, ang siyang maitakda ngayong araw na ito. At idako mo po, Panginoon, sa page na ito, sa account na ito, ang mga tao pang makapanood po sila, makatanggap ng iyong magandang balita. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig, sa iyong pagmamahal, at sa iyong walang hanggang pagmamahal sa aming lahat. Thank you, Father God, and we bring back all the glory and praises in Jesus' name we pray. Amen! So magandang umaga po sa inyong lahat. Inalis ko na po yung kaya baka hanapin ng iba. Wala na po yung kanina. Nag-relive po tayo. Anyway, ang ganda ng mensahe ng Panginoon ngayon. Kunin din po natin yan sa Tagalog. Yan, 38. Verse 18. Alam nyo talaga naman, minsan di mo maano yung mga pangyayari, no? Sa buhay ng tao. Sa buhay ng tao talaga. Yung bigla, parang, kagaya kanina, sarap-sarap nung pag-share ko, yung pala, wala pala akong audio. Praise the Lord. Anyway. Yan. Sa Tagalog po, ang sabi dito ay tinutulungan niya mga nagdurusa at di binibigo ang walang pag-asa. Galing po yan sa Awit 34, verse 18. O, di ba ang hirap ang Tagalog? Psalms 34, verse 18. Sabi din sa isang version, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Broken-hearted ka ba ngayon? Is your spirit crushed dahil sa mga pinagdaraanan sa buhay? Feeling mo ba ay tinakluban ka na ng langit at lupa sa dami ng mga pinagdaraanan mong pagsubok at problema? Kumbaga ay sagad ka na ba? Puno ka na, said ka na, yung parang wala na akong masulingan, Lord, lalim nun, no? Yung para bang ginawa ko na ang lahat, Lord. Minsan talaga ganun tayo, no? Ginagawa na po natin ang lahat to the point na parang inubos mo na ang lakas mo para solusyonan ang isang problema. Yung bang lahat ng galing ginawa mo, yung lahat na ng kaya mo, ginawa mo na, inilabas mo na ang powers mo. Pero bakit ganun? Hindi pa rin sapat para masolusyonan yung problemang meron ako. Bakit hindi pa rin ako nagkakaroon ng kapayapaan sa puso ko at katahimikan at solusyon talaga para matapos na ito? Dumating ka na ba sa puntong ganun ng buhay mo? Na punong-puno ka na, said ka na, sagad ka na, at halos gusto mo nang bumitaw, na nakakalungkot, tumarating sa puntong may mga tao na talagang binabawi ang buhay, kinikitil ang buhay dahil sa hindi na nila kaya. Talaga pong may mga ganong pagkakataon. Pero ang pinakamaganda, panghawakan natin yung pangako ng Panginoon. Sabi niya nga, di ba, tinutulungan niya mga nagdurusa at di binibigo ang walang pag-asa. Kadalasan kasi yung pag-asa nawawala kapag napuno na tayo ng problema at kumapit tayo sa sarili nating kakayahan, nauubos yung pag-asa, nawawalan tayo ng direksyon kasi akala natin kaya natin. Hindi naman sa nagmamagaling tayo, pero na dumarating tayo sa puntong nakakalimutan natin pansamantala na meron pala tayong Diyos na pwedeng lapitan, pwedeng tawagin, pwedeng iyakan, pwedeng luhuran at sabihin, Lord, di ko na to kaya, please, tulungan mo ako. May mga pagkakataon pa nga, di ba, na pag dumaraan tayo sa pagsubok, feeling natin wala ang Diyos. Parang, asan ka, Lord? Di mo ako naririnig.
hindi mo naririnig yung tawag ko, yung dasal ko. Kasi alam mo kung bakit? Kapag nandun tayo sa puntong namuuna yung takot at doubt, nakakapagdasal tayo pero mababaw. Kaya dumarating yung time na dahil sa akala mo wala ang Diyos sa paligid mo, wala ang Diyos sa sitwasyon mo, gagawa ka ng way mo. Gagawa ka ng paraan na yung alam mo, yung kakayahan mo. Kasi sabi mo, ako nakikilos dito kasi pag hindi ako gumalaw, walang magiging solusyon. Kaya naman, sa kagagawa natin ng solusyon on our own, on our ways, napupuno tayo lalo, nasasagad tayo lalo tayo parang, alam mo yon, yung parang lalong bumigat ng bumigat instead na gumaan yung problema. At yun yung time na kung kailan said ka na, kung kailan sagad ka na, kung kailan pagod ka na, kung kailan puno ka na, saka ka tatawag sa Diyos. Saka natin maaalalang bumalik ulit sa Diyos at magdasal ulit at tawagin siya. Yun yung magiging panalangin mong malalim na kasi puno ka na, pagod ka na. At doon mo mararamdaman yung presensya ng Diyos, yung sagot niya. Kasi yun na yung sinabi mo, di ko na kaya, Lord. Puno na ako, ayoko na. Yun yung hinihintay ng Diyos, yung lumapit tayo sa Kanya ng may buong kababaang loob. Na aminin natin na talaga namang hindi natin to kaya. Although ang Diyos andyan lang yan, nanonood sa atin. Tinitingnan niya tayo kasi hindi naman niya tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kakayanin. Alam ng Diyos ang kapasidad natin. Anak niya tayo eh. Ibibigay niya lang sa atin yung pagsubok na kaya natin. At siya nandyan lang nakaantabay. Tinitingnan niya tayo, pinapanood niya tayo. Tinitingnan niya, binabantayan niya tayo kasi ayaw niya rin naman talagang tayo ay sobrang malugmok doon at tuluyan ng mawala, di ba? Ganun kabuti. At di niya tayo kinakalimutan. Ano man yung sakit, ano man yung problema na yun, pinapanood, tinitingnan niya tayo. Ang hinihintay niya lang ay yung tumawag at magdasal ka ng may kababaang loob at may acceptance and i-admit mo na Lord, di ko na to kaya. Please take over. Please, Lord, take control. I-surrender mo lahat, yung lahat ng takot mo, pagod mo, yung bigat na nararamdaman mo, i-surrender mo lahat sa Diyos, yun yung hinihintay niya. At magugulat ka pag isinuko mo yun sa Kanya, yung binasag mo yung puso mo para sa Panginoon. Talagang magugulat ka eh. Yung pang nandun ka pa naman sa sitwasyon, hindi pa naman nasusolusyonan, pero may peace, may kapayapaan. Na hindi mo maintindihan, bakit ang gat ng pakiramdam ko sa kabila ng, hindi ba naman tapos yung problema ko? Just like in my case, nung ako po ay na-stroke, talagang nandun ako sa sitwasyon na nagtalo yung isip ko at dumating ako sa puntong nag-doubt ako, natakot ako at naramdaman kong parang wala si Lord kasi the moment na na-stroke po ako, that was April 19, talagang nagdadasal na ako pero may takot. At nagkakaroon na bubuo na unti-unti yung fear. Kasi hindi ko na magalaw yung on the 19th o yun mismo yung araw na yun. Hindi ko na sumagalaw. So, syempre, ando na yung fear kasi hindi ko na tumagalaw. Kasi kahapon lang nagagalaw ko pa to kahit na alam ko tumataas na yung BP ko. So, yun yung time na nagpadala na ako sa hospital. At talagang during my first day sa hospital yung gabi na yun, hindi ako nakatulog sa sobrang pag-iisip at puno na ako ng takot at pangamba at ng doubt, yung duda na nagkaroon na rin ako ng pagpipili kung kakapit ako or bibitaw. Pero dahil alam mong mahal tayo ng Diyos at kilala mo kung sino ang Diyos mo, pinili kong kumapit sa Diyos. Na kahit nang hirap mag-pray during that time, kasi nung time na nasa hospital po ako, dami mong iniisip, syempre. Not only your condition, but also the gastos, di ba? Nanay tayo eh. Yung gastusin, yung babayaran sa hospital, kasi sa totoo lang po, hindi man namin gustong mapunta sa private hospital, kaya lang emergency na. At yun na ako dinala ng husband ko. Actually, binitbit pa po ako ng
kinuha pa ako sa bahay namin ng ambulansya. Thank you po pala talaga sa ginamit ng Panginoon na ang bilis ng responde po ng barangay para po madala ako. Thank you kay Christina Lee na naging daan po para mabilis tayo madala sa hospital. And alam niyo nung time na imagine niyo na-admit ako Thursday, Friday, Saturday, Friday, Saturday, Sunday, na-admit po ako. Sunday pa ng gabi ako talagang tuluyang sumurrender sa Lord, umiyak at sinabi ko, Lord, di ko na kaya. I surrender everything to you. Doon pa lang, on the third day na nasa hospital ako, doon ako nakapagdasal ng galing sa puso ko, nang walang pangamba na kaya akong tulungan ng Diyos. Kaya naman, on the fourth day, 4 a.m. ng madaling araw, nagulat ako. Kasi pagdilat ng after kong mag-pray nung gabi, nakatulog na ako. At 4 a.m. ginising ako ng Diyos. Binuksan ko kaagad yung cellphone at nakinig ako ng Christian song na ito lang yung ginagamit kong kanan ko. Ang tugtog pa nun is na nabuksan ko, Miracle Worker. Talagang yun yung song. Promise Keeper. Sabi ko, ang ganda naman ng song. Tapos, hindi ko po sinasadya. Lipat ko tong kaliwa ko ng ganun na lang kadali. Sabi ko, Lord, totoo ba to? Nagalaw ko yung kaliwang kamay ko. And then, ginising ko yung husband ko. Sabi ko, Dad, tinan mo yung kamay ko, nagalaw ko. Sabi niya talaga, sige nga, tinaas ko pa, naitaas ko siya yung kaliwang kamay ko. Sinubukan ko pa yung bindi ko, naitaas ko rin. So sabi ko, Lord, thank you. Ang bilis naman ang sagot mo, Lord. Thank you for your love, Lord. Kahit na mabigat pa siya. Sinabi ko po sa nurse, sinabi ng nurse sa doctor, and nagulat ang doctor. Ang sabi niya, promise? Hindi makapaniwala ang doktor na igalaw ko yung kamay ko, ang braso ko, buong ito, pati yung kaliwang pa ako na itaas ko. Talagang sabi niya, ako po ang first na pasyente dun sa hospital na yon na hindi pa lumalabas, di pa natitherapy, ay naitaas na yung kaliwang kamay at yung affected area ng ganun kabilis. Pagdating ng doctor on that same day, 9 a.m. para mag-round siya, pinataas niya yung kaliwang kamay ko at nagulat siya, talagang naitaas ko. Pati po yung, sinabi niya nga sa akin, mabait ang Diyos. So talagang, pati ang doktor talagang nagulat dun sa nangyari. And sabi ko, Panginoon, napakabuti mo talaga. Napakabuti mo. At tunay at tapat kasi yung mga pangako. Natutulungan mo yung mga taong nasa kapighatian, nasa problema. Pero alam niyo ba, sa totoo lang, ang Diyos po, kahit na minsan, wala tayo dun sa sitwasyon na nagdasal tayo. Minsan, dumarating pa nga sa puntong sinusumbatan natin ng Diyos, nagagalit tayo sa Diyos eh. Pero ganun pa man, ang Diyos ay tutugon pa rin. Yun yung favor, yun yung grace ng Lord. Yung hindi mo na deserve, hindi mo na hinihingi, or hindi ka na nga nakatawag, di ka na nakapagdasal, kasi nga napuno ka ng galit. Pero still, ang Diyos ay tutugon pa rin sa iyong mga pangangailangan. Kasi alam niya yun eh. Wala namang nalilihim sa Diyos. Ultimong yung laman ng isip natin, laman ng puso natin, alam ng Diyos yun. Alam ng Diyos kung ano yung kailangan natin. At alam ng Diyos kung ano yung nangyayari sa atin. Alam ng Diyos kung ano yung dalamhati natin. Nakikidalamhati rin ng Diyos sa atin. Kailangan niya lang pahintulutan ng pangyayari na to. Kasi para dumating tayo sa puntong ma-realize natin na apart from the Lord, we can do nothing. Wala naman talaga tayong magagawa hiwalay sa Panginoon, di ba? Kaya lahat po ng dalahin natin, hinanakit natin, galit natin, problema natin, lahat yan isuko natin sa Diyos. Let's surrender everything to the Lord and let Him take the control. Kasi siya lang naman po talaga ang merong magagawa sa buhay natin. And sabi po dito, this doesn't mean you won't face hard things. Ayan po, no, isa pa. Sa mga taong nasa Panginoon na, mga Kristiyano na, di ba? Sabi natin, pag Kristiyano na tayo, tinanggap natin ng Diyos bilang ating tagapagligtas,
hindi na tayo dadaan sa problema, sa mga hardships, sa mga hard things. Naku, hindi po totoo yan. Normal pa rin ang buhay mo kahit na natanggap mo ng Panginoon at kasama mo na siya sa buhay mo. Darating pa rin ang pagkakataon na ikaw ay dadaan sa mga pagsubok. Pero alam niyo po ba, ang kagandahan nun, pag dumaan ka sa pagsubok na kasama mong Panginoon, hindi ka matatakot. Matakot ka man, pero alam mo na babalik ka pa rin sa kung ano yung alam mo. At magdadasal ka pa rin dahil alam mo na mayroong Diyos na tutulong sa'yo kasi kilala mo siya. Alam mo ang kanyang kapangyarihan at kakayahan para may magawa siya sa buhay mo. Ang sarap ng ganun, no? Yung may kakampi ka, na alam mo na daanan ko man to, magiging magaang to kasi kasama ko ang Diyos. At yung kapahingahan, iba eh. Iba yung peace ng heart, ng mind, kapag alam mong may Diyos na tutulong sa'yo. Grabe. At sabi din dito, because of Jesus' death and resurrection, we now have constant access to God's presence and comfort through His Holy Spirit. Kasi nung tinanggap po natin ang Panginoon bilang ating Diyos sa tunay na tagapagligtas, iniwanan tayo ng Diyos ng helper na tinatawag natin Holy Spirit. Yun po yung naging gabay natin. Kaya naman may access tayo sa Diyos. Full access, direkta, na makakapanalangin tayo sa Diyos na kahit na hindi natin alam mo yun, yung parang diretso na tayong makakapagdasal na Lord, tulungan mo ako na hindi kailangan na ang dasal mo ay kinakabisado mo. Yung alam mo yun, yung sa loobin mo, kaya mo direktang masasabi sa Diyos. Kasi you have this relationship with the Lord. Yun yung masarap dun eh. Kasi pag tinanggap natin ang Diyos bilang ating tagapagligtas, meron na tayong relationship sa Kanya. Na may access na tayo para kausapin siya, directly na makipagkwentuhan sa kanya na parang andyan lang siya sa tabi mo. Kasi nananatili siya sa puso natin. At andyan siya through the Holy Spirit. Diba? Ang sarap-sarap-sarap ng pakiramdam ng gano'n. Naku, thank you Lord talaga. Binigyan mo kami ng pagkakataon na muling ma-share ito. Kasi kanina naputol po tayo. Nag-relive tayo. Dinilit ko na po yun kasi para hindi kayo malito. And thank you po talaga. Salamat sa Diyos. Kasi binigyan niya tayo ng pagkakataon na muling maibahagi po itong kanyang kabutihan. So, matanong ko lang po kayo, what troubles do you need to give to God right now? Ano ba yung mga troubles? Ano yung mga problema gusto mong isuko sa Panginoon ngayon? Kasi sigurado, may mga kabigatan tayong pinagdaraanan. So, pinaka number one solution po dyan is to surrender everything to the Lord. So, ano ba yung mga naiisip mo sa tingin mo gusto mong isurrender sa Lord? Maaring ito ay yung financial problems. Kasi even financial problems, you can surrender it to the Lord. Yung anxiety, kasi anxiety is fear of unknown. Yung takot na hindi mo alam kung saan nanggagaling pero natatakot ka. I-surrender natin lahat yan sa Lord kasi matindi po yung anxiety, dinaanan ko rin yan. Yung anxiety na bigla-bigla na lang kumakabog yung dibdib mo, nagpapanik ka, hindi mo alam kung anong gagawin mo, nalitong-lito ka. Surrender it all to the Lord. Or maaaring yung grief and sorrow, yung kalungkutan na hindi mo malaman kung saan galing sobrang lungkot na to. At maaaring dahil nga dumaraan ka sa pagsubok na nawalan ka ng minamahal, lahat yan ay naiintindihan ng Diyos. Maaaring yung mga tao sa paligid mo, gustuhin mo mang unawain kanila, pero parang pakiramdam mo hindi kanila naiintindihan. That's normal. Kasi talaga namang may limitasyon ang mga tao sa paligid natin. May mga bagay na gusto mong ipaunawa sa kanila pero hindi nila maintindihan. Lalo na yung mga nararamdaman natin, kung meron kang pinagdaraanan, iba yun eh. Sakit man yan, karamdaman man yan, financial man yan, o anumang pagsubok pinagdaraanan mo, may kabigatan ka, nakakaramdam ka nung fear na yun, lahat ng, yung emotion mo, unstable kapag ka nandun ka sa sitwasyon na may problema ka. Pero alam mo ba, hindi ka man maunawaan ng lahat ng tao sa paligid mo, pero merong Diyos na nauunawaan ka, at merong Diyos na uunawa sa'yo, at patuloy ka natutulungan, at bibigyan ng kapahingahan. Diba? Sarap naman ang ganun. I-surrender din natin kung meron ka nung
loneliness and insecurity. Kasi yan yung mga bagay na meron tayo minsan, kaya nagkakaroon ng mas lalong pagbigat sa mga problema natin. Suko natin lahat sa Diyos yan. Kung meron ka pang naiisip na sa tingin mo ay nagiging hadlang para magkaroon ka ng kapayapaan sa puso mo at sa isip mo, surrender it all to the Lord. Yung kabigatan na parang hindi natatapos, Lord, hindi nauubos, isurrender natin lahat sa Panginoon. Kasi ang Diyos ay napakabuti. Mahal niya tayo at hindi siya namimili o hindi siya tumitingin sa ating nakaraan kung sino tayo at anong mga nagawa natin sa buhay natin. Hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Minsan may mga tao kasi na ayaw lumapit sa Diyos kasi parang feeling mo hindi ka pakikinggan ng Diyos kasi sobra ka ng naging makasarili. Dami mo ng kahinaan at problema na parang hindi ka deserve na lumapit sa Diyos. Huwag mo isipin yan. Ang Diyos ay handang tanggapin ka, open arms. Kaya nga, di ba, nung nasa cross siya, ganito ang kanyang posisyon kasi ganito niya tayo kamahal. At ganito rin gusto ng Diyos na magmahal tayo ng iba. Alam ng Diyos ang lahat ng pinagdaraanan mo, lahat ng mga problema mo, hindi yan nalilingid sa Diyos. All you need to do is to humble down. Surrender it all to the Lord. And believe that God is alive and He is willing to help you. And He loved you. Sobrang mahal na mahal tayo ng Diyos. Para hindi niya tayo pakinggan. Pakikinggan niya tayo. Just open it up to the Lord. Surrender it all to the Lord. So yun lang po mga kakwentuhan ko at mga kapatid, mga mahal sa buhay. Continue to share the good news and I hope that you will share this live sa mga mahal natin sa buhay. I-share po natin ito sa mga kaibigan natin para po marami yung makapakinig. At marami po ang maibsan ang problemang pinagdaraanan nila at malaman nila na mayroong Diyos na handang tumulong sa kanila. Ano man ang kanilang pinagdaraanan. So, if you have prayer request, pwede po ninyong ilagay yan sa comment section and pwede po ninyong mag-message kayo kung ayaw po ninyong makita ng iba yung inyong message. Pwede po kayong directly mag-message sa God Loves You Movement or even sa akin pong account para po maisama namin kayo sa panalangin araw-araw kasi ito pong ating daily devotion ay everyday po ito at nawa ay samahan po ninyo ako sa araw-araw na pagde-devotion natin. So siguro po as mag-closing prayer na po tayo. Father God, you're always near but today I am inviting you to come close to me. Show me how near you are. Here are my burdens, Lord. Ikaw ang nakakaalam kung ano ang laman nito. Ayun, ikaw ang nakakaalam anong mga bigat na meron ako, Lord Jesus. Please, take them. I am tired of pretending that I can carry them. Remove my fears and replace my heaviness in my life with your relentless love. Come close to me as I come close to you. Panginoong Jesus, Ikaw lamang po ang makapagbibigay ng kagaanan sa aming mga puso, sa anumang aming pinagdaraanan. We surrender everything to you, Father God. Manatili ka po na malapit sa aming mga puso, Panginoon. Samahan mo kami sa aming mga lakarin sa buhay. Ano man aming problemang pinagdaraanan, samahan mo kami, Panginoon. And we believe, Father God, na ikaw lamang at wala nang iba ang makapagbibigay ng solusyon sa aming mga problema. Ganon din naman, Panginoon, itinataas ko sa iyo ang lahat ng mga taong may karamdamang nakakapanood nito, Panginoon. Hipuin mo sila, abutin mo sila ng inyong mapagpalang kamay, Panginoon. Ngayon pa lang, Panginoon, we declare healing in Jesus' name. And we believe, Father God, na nandun ka sa mga sandaling kailangan kanila.
Sa mga sandaling may mga sakit silang nararamdaman, Panginoon, ibsan mo, Panginoon, ang mga sakit na ito. Comfort them, Lord God, and let them know kung sino ka sa buhay nila. Ganun din, O Diyos, ang mga taong may pinagdaraanan sa kanilang pinansyal na problema, Panginoon. Provide them with everything that they need, Lord. Tulungan mo sila, Panginoon, na makabayad sa lahat ng mga pagkakautang, Panginoon. Ano man ang mga pangangailangan patungkol sa pera, Panginoon, provide them, Lord Jesus. And also, Lord God, sa mga pamilya na hindi ayos, Panginoon, we will continue to pray for them, Lord, na magkaroon, Panginoon, ng buong pamilya, ma-restore ang family. Ayusin mo, Diyos, ang mga problema ng relasyon sa bawat pamilya. Mga relasyong hindi ayos, Panginoon. Ikaw lamang at wala nang iba ang makakapag-ayos nito. We believe, Lord Jesus, that you are the great God, the powerful God, the God Almighty, the sovereign God, at walang imposible sa iyo, Panginoon. Ano man ang aming kahilingan, Panginoon, ang lahat ng ito ay pinaniniwalaan namin na kaya mo itong solusyonan sapagkat ikaw ang Diyos na dakila. Ikaw ang Diyos na kayang gumawa ng himala. Thank you, Lord Jesus, for your love. Thank you for your mercy. Thank you for your goodness. Thank you for your faithfulness. Thank you for your unconditional love, Lord. Thank you for everything. And we love you, Father God. And we bring back all the glory and praises in Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you so much po sa mga nanood pong muli nitong mensahe ng Panginoon sa araw na ito. At nawa po ay na-bless po kayo at kayo po ay nakaramdam ng kapayapaan sa puso natin. Salamat po and continue to follow this page po natin, ang God Loves You Movement. Kasi ito pong page natin, pag na-follow ninyo or even yung account natin na follow ninyo, manonotify po kayo everyday para po sa ating daily devotion. Samahan po ninyo ako sa daily devotion natin every morning, 6:30 a.m. Medyo na-late lang tayo because of technical issues. But just the sake, naipahatid pa rin ng Diyos ang kanyang mensahe ngayong umaga. Maraming salamat, Lord. Talagang napakabuti mo, Panginoon. Thank you for your message. And Lord, continue to surprise us every morning with your word. Thank you, Lord, for your love. Thank you talaga. Maraming salamat pong muli. At manood po kayo sa Sabado po, 7 p.m. Saturday, GLYM Hour, A Message of Love. May special guest po tayo. Always remember, God loves you. Bye-bye. God bless everyone. See you again tomorrow at 6:30 a.m. para po sa ating daily devotion. Bye-bye everyone. God bless.